Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtanong si Linshan kay Kinnan, Senior Kin, kukunin na po ba natin ang token ngayon? Sumang-ayon si Kinnan, sige, kunin na muna natin ang token. Dinala ni Linshan si Kinnan sa palasyo ng 5 sinaunang angkan. Pagpasok pa lang nila, narinig na nila ang mga bulungan, gusto na ba niyang mamatay? Bakit niya kinakalaban ang third young master ng Steri Ahai clan dito? Hindi rin basta-basta ang lalaking yan. Paniguradong magiging masaya to. Nagulat si Kinnan at naisip, third young master ng Steri Ahai clan. Sa puntong yon, mayabang na sinabi ng third young master sa kabilang lalaki, bibigyan kita ng 10 hininga para mag-isip. Kung lampas 10 hininga at hindi mo pa rin ibinibigay sa akin ang bagay na yon, wag mo akong sisisihin kung maging masama ako. Nang insulto naman ng lalaki, mukhang basura ka lang na gumagamit ng impluensya mo para mambuli. Galit na sumagot ang third young master, sinabi ko na sa'yo kanina, pero hindi ka nakinig. Kaya pinilit kong harangin ka dito. Masaya ka na ngayon? Sumagot ang lalaki, hindi ba kayo natatakot na pagtawanan kayo ng mga cultivators kapag kumalat ang balitang to? Mayabang na sinabi ng third young master, tingnan mo, may cultivator ba dito na naglakas loob na pagtawanan ako? Huwag ka nang magsayang ng oras, magsisimula na akong magbilang, 3, 2. Nang makita ang kayabangan ng lalaking ito, nilabas ng lalaking hinaharang ang isang token at sinabi, ako si Ouyang An, isang inner disciple ng Kung Wu Tai Huang Sect. Kung ipipilit ng third young master ang gusto mo, huwag mo akong sisisihin kung ire-report ko to sa sekta. Kapag naapektuhan ang relasyon ng Kung Wu Tai Huang Sect at ng Steri Ahai clan dahil sa'yo, malaking problema yon para sa third young master, di ba? Ngunit ninisyan lang siya ng third young master at sinabing, inner disciple lang, paano mo maapektuhan ang relasyon ng angkan ko at ng Kung Wu Tai Huang Sect? Mukhang ayaw mong ibigay ng maayos ang token. Kung ganon Sabay kaway niya at inutusan ang kanyang mga tauhan. Ngunit mabilis na tumayo si Kinnan sa harapan ni Ouyang An at nagtanong, third young master, anong gagawin mo? Mang-aagaw ka. Kung ganon, kailangan mo muna akong daanan. Nagulat si Ouyang An sa ginawa ni Kinnan. Sa isip-isip ni Linshan, Senior Kin, bakit ka? Nag-text si Ouyang An kay Kinnan, salamat sa tulong, kaibigan, pero ibibigay ko na lang sa kanya ang bagay na yon. Sumagot si Kinnan, paano mo hahayaang basta na lang agawin ng iba ang iyong pag-aari? Bukod pa rito, hindi ko hahayaang mabuli ang kasama ko. Tinitigan ni Ouyang An si Kinnan at naisip, isa rin pala siyang disipo ng Kung Wu Tai Huang Sect. Biglang may nagsalita, anong nangyayari dito? Ang ingay Isang binata ang lumabas mula sa enyi. Agad siyang nakilala ng mga tao bilang si Xiao Tianming ng Daxiao clan. Bakit nandito siya? Sinabi ni Ouyang An kay Kinnan, si Xiao Tianming ay ang ika-4 na anak ng pinuno ng Daxiao clan. Mas mataas ang posisyon niya kaysa sa third young master. Yumuko nang may paggalang ang 2 tagasunod ng third young master kay Xiao Tianming. Samantala, masayang sinabi ng third young master, Kuya Ming, nandito ka. Ito kasi, may nagustuhan akong isang bagay, pero ang bastos niyang ayaw ibigay sa akin. Nang makita ito, naisip ni Kinnan na napakabastos ng mga taong ito, na sinasabi lang ang gusto nilang sabihin. Malamig na sinabi ni Xiao Tianming, kung ganon, agawin niyo ang bagay na yon. Pagkatapos, baliin niyo ang mga binti nila at itapon sila sa labas. Tuwang-tuwa ang third young master at sinabing, salamat, Kuya Tianming. Hindi kita bibigyan. Sabay turo niya kay Kinnan at inutusan ang kanyang mga tauhan, ano pang ginagawa niyo? Baliin niyo ang mga binti ng mga yan. Pagkasabi nito, sumugod ang 2 tauhan niya na may hawak na mga kahoy na espada at sumigaw, mamatay kayo. Nag-alala si Ouyang An at sinabi kay Kinnan, kaibigan, hindi maganda to. Umalis na tayo. Naisip niya, kung magkakaroon ng tunay na laban, paniguradong mas maraming makapangyarihang tao mula sa 5 sinaunang angkan ang darating. Sa oras na yon, baka hindi na tayo makaalis. Ngunit mukhang naiinis si Kinnan at sinabi kay Ouyang An, umalis.
Malapit na ang dalawang tagasunod ng Third Young Master. Itinaas nila ang kanilang mga espada at sinubukang hiwain si Kinnan. Ngunit gamit lang ang dalawang daliri, madali itong nahawakan ni Kinnan at pinigilan ang dalawang espada. Kalmado siyang nagsabi, hindi kailangan. Kung gusto nila ng laban, laban lang. Pagkasabi nito, agad niyang binali ang dalawang espada. Pagkatapos, dalawang malakas na aura ng espada ang dumaan sa dalawang tagasunod at tinabig sila. Bumagsak ang dalawang tagasunod sa dingding at namatay sila. Nagulat ang Third Young Master at sumigaw, isang suntok lang, napatay niya ang dalawang rurok na Heavenly Immortal Cultivators. Napakalakas niya. Nagulat din si Ouyang An at naisip, baka ang nakamaskarang ito ay isa sa core disciples ng Kung Wu Tai Huang Sect. Sumigaw ang Third Young Master, ikaw. Pinatay mo ang mga tao ng Steri Arile Clan dito sa 5 Clans Dharma City. Hinding-hindi kita mapapatawad. Kahit na sinasabi niya yon, nanginginig siya sa takot. Malamig na sabi ni Kinnan, nagkataon lang. Hindi rin kita papatawarin. Nagsimulang mag-alala ang Third Young Master. Maglalakas loob talaga siyang saktan ako. Inisyan siya ni Xiao Tianming at tumawa, hahaha, napakalakas mo, kaibigan. Kaya pala naglakas loob kang tumulong sa mga taong inaapi. Pero sayang, dahil nakaharap mo ako ngayon, paniguradong babaliin ang mga binti mo. Pagkasabi nito, kumaway siya ng dalawang daliri at inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Mabilis na nagbuo ng formation ang apat na tagasunod ni Xiao Tianming at sumigaw, Great Xiao's Body, Lin Tung Chai Formation. Itinaas ni Kinnan ang kanyang kamay, ginamit ang kanyang Battle God's Eye, at sumigaw, burahin ang formation. Agad na lumitaw ang isang dragon at sinira ang formation ng apat na tagasunod. Natakot ang mga tauhan. Pagkatapos, isang apoy ang pumutok at tumama sa isa sa mga tauhan ni Xiao Tianming. Sumigaw siya, ano ng klaseng apoy ito? Gumamit ang isa pang tauhan ng barrier para pigilan ang Immortal Slaying Fire ni Kinnan, pero hindi ito tumagal at mabilis na nasira. Agad siyang sinunog ng apoy. Mabilis na sinunog at pinatay ng apoy ang lahat ng tagasunod ni Xiao Tianming. Bumagsak ang apat na tagasunod sa lupa at naging bangkay. Sinabi ni Xiao Tianming kay Kinnan, akala ko ikaw ay ordinaryong tao lang, pero nagkamali ako. Hindi ko akalaing napakalakas mo. Pero sino ka? Nakita ko na ang lahat ng malalakas na tao sa Flaming Rhyme Clan, at wala sa kanila ang tulad mo. Walang sagot. Ang tanging narinig ay ang tunog ng palad ni Kinnan. Yay! Sinampal ni Kinnan si Xiao Tianming sa mukha. Lumipad siya at bumagsak sa pader na gumawa ng isang malaking butas. Hinahawakan ni Kinnan ang kanyang pulso at inis na sinabing, sobra na ang daldal. Nagulat ang mga tao sa palasyo nang makita si Xiao Tianming na nakasubsob sa pader dahil sa isang sampal. Diyos ko! Naglakas loob ang bata na yan na sampalin si Xiao Tianming sa harap ng lahat. Hindi ba siya natatakot na kalabanin ang buong Daxiao clan? Sa isip ni Xiao Tianming, habang nakadikit pa rin sa pader ang kanyang katawan, nasampal ako. Hindi ko ito mapapatawad. Sa galit, dumura siya ng dugo na may kasamang ilang ngipin. Lalo siyang nagalit at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamao. Hindi talaga kita mapapatawad. Tumingin si Kinnan sa Third Young Master at malamig na nagsabi, sunod, ikaw naman. Natakot ang Third Young Master at mabilis na nilabas ang isang talisman. Agad niya itong ginamit. Naisip niya, kung pati si Kuya Ming ay sinaktan niya, ano pa kaya ako? Mas mabuting tumakas na lang. Pero mabilis siyang naabutan ni Kinnan. Gusto mong tumakas? Hahayaan kitang tumulong. Sabay kaway ni Kinnan at sinampal din ang Third Young Master. Isang malakas na tunog ang narinig nang bumagsak siya sa pader. Walang lakas na bumagsak ang Third Young Master sa sahig, nakadikit pa rin ang katawan sa pader. Mula sa pader, galit na sinabi ni Xiao Tianming kay Kinnan, hindi kita mapapatawad. Papatayin kita. Sinubukan niyang tumayo at inilabas ang lahat ng kanyang galit.
Ngunit nagtanong si Kinnan ng may pagkamuhi, hindi mapapatawad ha? Isang sampal lang, paano naman yung kabilang pisngi? Biglang naglabas si Xiao Tianming ng asul na apoy. Naisip ni Kinnan, ang Daxiao ay isang primordial beast na may kakayahang sirain ang langit at lupa. Ang kanilang mga angkan ay kayang sumipsip ng kapangyarihan nito mula sa kailaliman at gawin itong Daxiao's body. Gayunpaman, si Xiao Tianming ay nasa average lang na kalidad, kaya hindi siya dapat katakutan. Mabilis na sumugod si Kinnan sa harap ni Xiao Tianming. Hindi niya tinuring na mahalaga ang binata. Yay! Narinig ang isa pang malakas na tunog ng masampal ni Kinnan sa kabilang pisngi si Xiao Tianming. Nagsalita si Kinnan ng may pang-insulto, ngayon pantay na. Hindi pa rin siya tumigil. Sinipa ni Kinnan si Xiao Tianming. Hush! Lumipad muli si Xiao Tianming at sumigaw sa sakit nang tumama siya sa pader. Sa gilid, tuwang-tuwa si Ouyang An. Diyos ko! Sinong senior brother ba, tunangkong Wutei Huang Sect? Napakalakas niya. Lumapit si Kinnan at malamig na nagtanong, maglakas loob kang sabihing babaliin mo ang mga binti ko. Malaking kabaliwan yan. Sa sandaling ito, pumasok ang isang grupo ng mga tao na nakasuot ng armor. Nagsigawan ang mga binek, mga tao mula sa law organization. Sila ang mga mahigpit na pinili ng 5 sinaunang angkan para panatilihin ang kaayusan sa lungsod na ito. Nag-aalala si Ouyang An at sinabi kay Kinnan, Senior brother, kapag pumasok na ang law organization, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Umalis na tayo. Nagulat ang pinuno ng law organization nang makita ang 2 lalaki na nakadikit sa pader. Young Master Ming. Third Young Master. Nagising ang Third Young Master at nagtanong, ako buhay pa ako? Niyakap ni Xiao Tianming ang kanyang dibdib at galit na sinabi, Xiao Chenglong, tamang-tama ang dating mo. Sinampal ako ng lalaking yan sa harap ng lahat. Hulihin mo siya. Gusto ko siyang pagbayarin ng dugo. Nagulat at nagalit si Xiao Chenglong. Ano? May ganito kabastos na tao sa 5 Clans Dharma City. Malamig siyang tumingin kay Kinnan at nagsabi, alam kong malakas ka, pero hindi yon dahilan para manggulo ka sa 5 Clans Dharma City. Kung hindi ka magpapahuli ngayon, sisiguraduhin kong mamatay ka dito. Galit na nagtanong si Kinnan, hindi ba kayo Tagalaw Organization? Bakit hindi niyo muna tanungin kung bakit ko sila sinaktan? Nagsimula sila sa pambubuli. Kung ipipilit niyo na kalabanin ako, huwag niyo akong sisisihin kung maging masama ako. Napakalakas ng aura ni Kinnan kaya't nagulat si Xiao Chenglong at naisip, ang lakas ng pressure mula sa lalaking to ay hindi naiiba sa isang peerless overlord. Dahan-dahan na gumapang sa likod ni Xiao Chenglong ang Third Young Master. Agad siyang nakita ni Kinnan at tinanong, saan ka pupunta, Third Young Master? Ikaw ang nagsimula nito, kaya ikaw din ang tatapos nito. Sabay turo niya, at isang aura ng espada ang tumama sa Third Young Master. Ngunit may isang barrier na pumigil sa aura ng espada. May nagsalita, napakalakas ng loob mo. Nagawa mong saktan ang isang miyembro ng Steri Ally Clan dito sa 5 Clans Dharma City. Nang marinig ito, lumingon ang lahat at nakita ang 2 taong pumasok. Agad nilang nakilala kung sino ang mga ito. Ang peerless overlord ng Steri Ally Clan ay dumating. Malamig na nagtanong ang matandang lalaki kay Kinnan, kilala mo ba kung sino si Xiao Tianming? Nagulat ang mga tao. Dumating din ang peerless overlord ng Daxiao Clan. Walang kaemosyon na sumagot si Kinnan, kilala ko. Bakit? Nagtanong ang peerless overlord ng Daxiao Clan, kilala mo siya, pero naglakas loob ka pa ring saktan siya. Mukhang napakakumpiyansa mo. Pinapayuhan kita na maging maingat. Hindi ito ang iyong sekta, kundi ang 5 Clans Dharma City ng ika-negatibo 3 small immortal domain. Dahil naging malaki na ang issue, paano natin to ayusin? Walang takot na sumagot si Kinnan, paano natin ayusin? Hayaan silang yumuko at mag-sorry. Galit na galit ang peerless overlord ng Steri Ally Clan at sinabi,
Pinarusahan mo na sila. Huwag ka nang maging abusado. Dagdag pa ng Fearless Overlord ng Daxiao Clan, alam kong isa kang malakas na talent na may mataas na posisyon, pero hindi mo ito lugar para gawin ang gusto mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi ka mag-iisip ng magandang solusyon, huwag mo akong sisisihin kung maging masama ako. Hindi kita papatayin pero hindi ka makakatakas sa sakit. Inangat ni Kinnan ang kanyang kamay at sinabing, sige. Kung matatalo ako, hahayaan ko kayong gawin ang gusto ninyo. Pero kung mananalo ako, kailangan silang yumuko at mag-sorry sa akin. Naisip niya, ang dalawang to ay nasa early stage pa lang ng Fearless Overlord. Paniguradong kaya ko sila. Inabot ng Fearless Overlord ng Starry Night Clan ang kanyang kamay at lumabas ang isang espada. Sinabi niya, mabuti. 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 Kung gusto mo talagang mamatay, hindi ka namin bibiguin. Sa kabilang banda, ginamit ng Fearless Overlord ng Daxiao Clan ang kanyang Great Xiao Body, at naging matatalim ang kanyang mga kuko. Sabay na sumugod ang dalawang Fearless Overlord, determinadong patayin si Kinnan. Tinitigan ni Kinnan ang atake ng dalawa at naisip, napakalakas na ng mga Fearless Overlord. Tingnan natin kung gaano ako kalakas para labanan sila. Agad na lumitaw sa kanyang kamay ang Heaven Severing Blade. Buong tapang siyang sumugod at direktang hinarap ang dalawang Fearless Overlord. Sa simula pa lang, ginamit na ni Kinnan ang kanyang Dao Shaking Blade technique. Napakalakas ng aura ng kanyang espada, kaya't naitaboy niya ang Fearless Overlord ng Starry Night Clan. Nahirapan siyang panatilihin ang kanyang posisyon at sumigaw, hindi maganda to. Napakakaiba ng kanyang sword technique. Mas lumalakas to habang ginagamit. Kailangan natin siyang pigilan sa lahat ng paraan. Pero mukhang hindi siya pinansin ni Kinnan at patuloy siyang inaatake. Samantala, itinaas ng Fearless Overlord ng Daxiao Clan ang kanyang matatalim na kuko, handang sumuporta sa kanyang kasama.